Okay, good morning. So, nandito tayo ngayon. May nakikita akong hindi ko lang kung ladybug yun or kung ano man. Ayun na. Ayun na. Mukhang hindi naman siya harmful. Anyway, ayan. So, ang ganda na ng tuba, So, hopefully, magtuloy-tuloy. Ito. Nako. Hindi inaabot. Natuyuan. Halata. Hindi ko sure kung paano ko. Ayusin ko kaagad to after ng video. Natuyuan, hindi umaabot yung ugat. Yan yung isang issue ko dyan sa mga ganyang container. Pero tingnan natin, magagawa natin mamaya. Kasi nangyari na yun dati. Kaya yan yun. Iba dyan, kaya maliit. Kasi hindi ka agad nakakuha ng nutrients. So ito dapat yung harvest natin today. Na ibebenta ko na rin sana. Pero aalis kasi ako ngayon. Kaya bukas na natin ibebenta. Nasabihan na rin naman natin yung mga buyers. So, ayan. Nadiligan ko naman yan kahapon. So, sa palagay ko, abot pa yan hanggang bukas. Hanggang mamayang gabi. Ayan. So, ito. Okay naman. Ayan. Diba? Na looking good naman sila. So, malapit na yung stage nila na bigla na lang silang lalaki ng ganon. Ito. Ayan. So, malapit na yung harvest day natin. Ay, natulak ko. Para kasing hindi siya lumalaki. Iniisip ko baka hindi niya naabot yung tubig. Yan yung isang sa naging problema ko dito sa setup na to. Pero may naisip na akong paraan. May in-order na akong mga cups. Yung 1-inch cup natin. Na net cups. Palagay ko yun yung magiging sagot sa senaryo. Tapos may ginawa rin pala ako kahapon. Mag-start na rin akong gumamit ng coco peat. Pero after pa yun, mga 3 or 4 days kasi binababad pa natin sa calcium nitrate. So yun, sa setup na nandito yan, pag mga nakababad-babad lang, medyo prone talaga sila sa lumot. So nag-isip ako kung tutuloy natin ganyan setup or hindi. Anyway, ito yung gusto kong ipakita sa inyo. Sobrang blooming nung scamander natin dito. Yan. Actually, harvest niya nung 3 days ago dapat. Kaso, hindi ko agad na kinukuha Ayun. So, yan. Ito yung for harvest natin sa June 5. Yan, June 5 pa yan. Pero, ang unang harvest natin is iyon. After nyan is iyon. Tapos, ito. Tapos, next, yon. Tapos, ayun. Yun nasa likod niya. So, unti-unti. So, hopefully, magiging okay. Yan. So, nilagyan ko na ng mga dilig kahapon para hindi tayo masyadong problema. Pero pag tanghali yan, itong mga kangkong, medyo nalalanta kasi nga mainit pa rin kahit papano. Yan. So, ito, may laman na itong tubig. Ayun na. Ayun na. Ayun na. Laman ng tubig. Pero bumaba yung level ng tubig na to Ayun na. Alam ko medyo puno to nung iniwan ko Ayun na. Ay sorry. Hindi naman siya nakita sa video. Ayun na. Medyo puno to Siguro dahil may mga cut kasi ako dyan kaya hindi talaga masyadong lalalim. Yan, so yun yung tanim natin noong May 5. So looking good naman sila. Diba? Ganda na ng tanim ng lemongrass natin. And yung mga cherry tomato natin, di pa rin kasi namumunga, pero namumulaklak. Tingnan natin ibang bulaklak nila. Ito yung napapansin ko naman sa isang isang pipino. Nalalanta siya pa unti-unti. Hindi ko lang alam kung bakit. Pero may bunga na to Saan ba bunga nito?
Ito ba? Ito yata. Hindi. Masalang ko nagbunga na rin to eh. Kita na rin natin yan. Pero yung kabila, yan, may bunga yan eh. Ito yung pinakaunang bunga niya. Yan. So sana hindi siya mag-abort. Pero nag-start na rin siya magbunga-bunga. Ayan. So dinidiligan ko siya ng 2.0 easy. Ayan. So ito, nag-abort na naman, no. Ayan. Konti na lang yan, tanggalin na natin yan. Tapos yung dito naman, ito, bala ko lang i-stop to. Hindi dahil sa ayaw ko sa kanya, kundi dahil hindi talaga maganda location niya. Stop na natin siya. So, ayan. Dito maraming bunga. Kaso ang problema, hindi natuloy. Ayan, aralin pa natin. So, yeah, medyo nagmamadali ako ngayon kaya hindi na ako masyado magtatagal. So, nag-start na rin naman tong magtuyo. So, halfway na. Ayan. Tapos, start na tayo mag-harvest naman ng seeds ng sweet basil. So, pakita ko lang sa inyo yung ginawa ko sa coco peat. Eto. So, kahapon, yan, nagpakulo tayo ng coco peat. Yan. Mga 15 minutes lang. So, nakababad dyan. Parang mga 5 liters ng tubig yung nilagay ko dyan. Tapos, coco peat. Tapos, nung kumulo, nag-timer tayo ng 15 minutes. So, after niyang mapakuluan, inantay ko lang lumamig yung tubig. Tapos, nilagay natin siya ng 5 ml na calcium nitrate every liter. Ayun, may calcium nitrate tayo dyan. Ayun, calcium nitrate. Yun yung advice sa akin ni Katanim. 5 ml ng calcium nitrate per liter of water. So, nilagay ko siya dyan. Hinalo ko para ma-dissolve. Then, after nun, nakababad lang siya. So, ngayon ay Biyernes. Hindi nagkakamali. Tapos, siguro next Friday na natin gamitin. O kaya, kung after mga 4 days lang, mga Monday, gamitin na natin siya. So, ayun. Ito lang ang magiging container ko ng coco peat. So, ang bala ko dyan, yung coco peat na yan, ilalagay din natin sa ganito. So, yan yung pupunuin natin. So, hindi siya styro cup na malaki. So, ito lang talaga. Yan, taas. Tapos, mas madali kasi siyang isok ng tubig at saka mas matagal siyang mag-maintain ng tubig kaysa sa foam. Yun yung maganda sa coco peat. Pero dati kasi nagkaka-experience ako na biglang namamatay. Dati kasi pinakuluan ko lang, hindi ko pa siya naibabad ng calcium nitrate. So ngayon, naibabad na natin calcium nitrate. Titingnan natin kung much better na yung germination and retention ng tubig tsaka nung pag-grow ng ating mga tanim. So ayun, so explore lang tayo ng explore, then hopefully soon malagyan ko na to ng setup. Dahil kasi may SM na, nakakita ako ng styroboard dyan na pwede kong bilhin. 2 feet by 4 feet yung sukat. So, isa pa nun, bibili rin tayo ng tawag dito, ano ba yung bibiliin ko? Pump. Yan, water pump. Yung napanood nating video na DWC, subukan natin yon. Ayan, yun lang. So, tuloy-tuloy naman yung bunga ng ating bell pepper. Ayan. And hopefully, hindi siya magsawa mamunga. Thank you very much and see you next update. Bye-bye.